Aralin 1, layuning palipunan, kabutihang panlahat. Kung mapapansin ninyo, class, yung ating classroom title, nakalagay po doon, kabutihang panlahat. So, gusto ko kasi pag nabasa niyo yun, ay, kabutihang panlahat, values education to. Madaling tandaan, edukasyon sa pagpapakatao. Okay? So, proceed na po tayo. Sabi dito, sino sa inyo ang nakapagsimba bago mag-pandemic? Yung nagsisimba sa simbahan. Tingin? Tingin? Oh, lahat kasi sila naka-close, kaya hindi ko sila nakikita. So anyway, kung nagsisimba kayo, madalas nating marinig. Madalas nating marinig kung nagsisimba kayo, yung kantang ito sa, di ba pag recessional na, sabi nun, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili naman. Diba? So yun, kinakanta yan. So ito ay may kinalaman sa ating aralin. Sabi rito, kinakailangan ng tao makibahagi at mamuhay sa lipunan sapagkat ang buhay ng tao ay panlipunan ayon kay Dr. Manuel D. Ang ating pagiging kasamang kapwa ay isang pagpapahalaga na nagbibigay ng tunay na kaganapan sa ating pagkatao. Ayan. Okay? Ano ibig sabihin nun? So sinasabi dito sa slides na ito na tayo ay part ng ating lipunan. Bahagi tayo ng lipunan at ang lipunan natin ay siya namang bumubuo sa atin. Ano ba ang lipunan? Ayan, alamin natin. Tawagin ko si Angel. Ay, nawala si Angel. Si Aleha. Aleha Mara. Pakibasa ngayon. Nagmula sa salitang ugat na lipon na nangangahulugang pangkat. Ang mga tao ay mayroong kinabibilangan pangkat na mayroong isang taguhin o layunin. Okay, thank you very much, Aleha. Ayan. So, masyadong maraming kasama si Aleha, kaya dinig na dinig natin. Okay, sabi dyan, ang lipunan daw ay nagmula sa salitang lipon. Nang ibig sabihin ay pangkat. So, ibig sabihin, ang root word nga, lipon, means in group. Yan, ang grupo. Ang mga tao ay mayroong kinabibilangang pangkat na mayroong iisang tunguhin o layunin. Okay, totoo naman yun, di ba? Like for example, tayo, ayan, anong pangalan ng grupo ninyo ngayon? Klase ng carbon. Klase ng carbon, tama? So ngayon, meron pa isang layunin, lalo ngayon dito sa ESP, ang matuto at ang mag-aral at matuto sa mga usapin sa edukasyon sa pagpapakatao. Ayan. Okay, next. Sinasabi rin dito sa slides na to, sabi rito, kolektibo ang pagtingin sa bawat kasapi nito, ngunit hindi naman ito binubura ang individualidad o pagiging katangi-tangi ng mga miyembro o kasapi nito. Yan. So, ibig sabihin, kahit sabihin mong grupo tayo, may kanya-kanya pa rin tayong tinatawag na individual differences. Pero, tayo ay nagkakaisa sa isang layunin. Ang layunin para matuto sa edukasyon sa pagpapakatao 9. Usaping kabutihang panlahat. Ayan. Okay. Ano naman ang komunidad? So, hahanap ulit ako nagbabasa. Si Angel Mary Mendoza. Pakibasa ulit. Ang babasahin mo lang, Angel, ay yung first bullet. Unang paragraph. Ano ang komunidad? Ang salitang komunidad ay galing sa salitang Latin na communis na nangangahulog ng common o magkakapare. Yan. Thank you very much. So, galing daw ito sa Latin na communis, ibig sabihin, common o nagkakapareho. So, ang isang komunidad, kaya sila nagbubuklod-buklod, nagkabuklod, dahil meron silang pagkakapare-pareho. Meron silang common denomination. Isa ang kanilang layunin at gusto. Yan. Next, tatawag ulit ako ng pangalawa para sa second
Ako po, sir. Go ahead, Jessamine. Jessamine, go ahead. Yes, ang isang komunidad ay binubuo ng mga individual na nakakapareho ng mga interes, ugali o bahagi ng isang particular na lugar. Ayan. Okay. Magbibigay ako ng halimbawa. Sasabihin ko yung lugar, tapos sasabihin nyo kung ano kaagad ang papasok sa isip nyo doon. Okay, sa buong Pilipinas. Anong meron sa buong Pilipinas? Likas na yaman po. Anong meron sa Pilipinas? Likas na yaman po. Likas na yaman. Sa Pilipinas, nandoon ang mga Pilipino, tama? Ulitan natin. Sa Mindanao, ano ang madalas na pumapasok sa isip natin pag pinag-uusapan? Sa Mindanao. Gera, sir. Ano ba yan, Jerlyn? Gera agad? Naka-ano na nga sila, naka-martial law na nga. Wala nang gera doon ngayon kasi naka-martial law na sila. Ano pa, aside from gera? Magagandang kalikasan. Okay, magagandang kalikasan, pwede. Ano pa, anong community meron sa Mindanao? Anong komunidad meron? Di ba? Yan. Pag sinabing Muslim ba yun eh? Oo, Muslim. Sa Mindanao, Muslim. Yan. So, yung mga Muslim, meron silang iisang paniniwala, iisang reliyon. Okay? Yun. Yes, sir. Sorry. Mali. Tama. Okay naman yun. So, meron silang komunidad, binubuo ng mga individual na nagkakapareho ng mga interes, ugali, at pagpapahalaga. Okay? So, moving on na tayo mga kapatid. Tanong, bakit likas sa tao ang mamuhay sa lipunan? Ayan bakit daw likas sa tao mamuhay sa lipunan? Sagot, dahil sa katotohanan, ang sagot ay makukuha doon sa libro na sinulat ni Jacques Maritain sa kanyang libro na pinamagatang The Person and the Common Good. Anong sagot? Bakit likas sa tao ang mamuhay sa lipunan? Sabi ni Jacques Maritain, dahil sa katotohanan ang tao ay nilikhang hindi perpekto at likas sa ating magbahagi sa kapwa ng kaalaman at pagmamahal. So, nung nakaraan, kung mapapasin niyo class, di ba meron ako activity sa inyo. Hindi last week nung unang-una yung week 1 natin. Sabi doon, kung ikaw ay isang hugis, saang hugis mo maihalin tulad ng sarili mo? May mga sumagot, hugis puso ko. Bakit? Kasi nananalitay ang pagmamahal ko sa aking kapwa, sa aking mga magulang at sa aking mga kapatid. Okay, next. Okay, gusto ko naman basahin ang sagot ni... Andiyan ba si Kapili? John Anthony Kapili? Dahil sa ating pangangailangan o kakulangan mula sa material na kalikasan. Yan. Pangailangan o kakulangan mula sa material na kalikasan. Okay. Simplify natin para mas madali. Ano ba ang lipunan? Ano ba ang pinakabatayang unit ng lipunan? Sabi nila, ang batayang unit ng lipunan ay pamilya. Tama. Sino ba ang bumubuo ng pamilya? Si nanay, si tatay, si ate, kuya, at saka si bunso. Okay? So, ibig sabihin, sino ba nagpo-provide sa pamilya? Di ba madalas si tatay, kaya si nanay. Minsan, pag may trabaho na rin si kuya, tumutulong na din. Yun. So, ibig sabihin, sila yung mga pumupuno ng ating kakulangan. Okay? Number 2. Pakibasa nga yung number 2. Si Adrian. Andiyan ba si Adrian? Hindi makakamit ng tao ang kanyang kaganapan kung hindi matutugunan ng lipunan ng kanyang mga pangangailangan. Very good. Katulad ninyo, class. Okay. Sipin ninyo kung wala ang nanay at tatay ninyo na pumunta doon sa school para kumuha ng tablet ninyo, wala kayong gagamiting tablet. Tama. Tama. Yan maliwanag yan Okay, next slide. Alamin naman natin ang pananaw ni St. Thomas Aquinas. Sino ba si St. Thomas Aquinas? Si St. Thomas Aquinas ay isang paring monghe. Okay? Dahil sa kanya angking galing at talino, sinunod sa pangalan niya ang famous school sa Pilipinas na matatagpuan sa Spanya. Ano yun? University of Santo Tomas, UST. Yan.
Sabi ni St. Thomas sa kanyang libro, Summa Theologica, sa pamagitan lamang ng lipunan makakamit ng tao ang layunin ng kanyang pagkalikha. So, ibig sabihin, magiging fulfilled ka. Yan. Ano ba fulfilled? Satisfied? Yun, makakamit mo lang ang realidad ng pagiging na tao mo sa pamamagitan ng ating lipunan. Palitan mo yung salitang lipunan ng pamilya sa pamamagitan ng iyong pamilya. Bakit ko binabalik sa pamilya? Huwag ka nang lumayo. Diba? Pumunta ka na doon sa pamilya mo. Okay? Doon pa lang may intindihan mo na ibig sabihin ng lipunan. Sipin mo pag wala kang tatay na walang magtatrabaho para sa'yo, di ba? Walang nanay na nagluluto ng pagkain mo. Ang hirap kaya mamuhay mag-isa, di ba? Yun yung ibig sabihin ni St. Thomas Aquinas. Okay, gusto kong basahin yung first slides. Tatawag ako ng babasa ulit. Si Angel. Angel, go ahead, Angel. Angel Mary, nag-volunteer ka kanina. Pabasa nga yung first bullet, be. Malaki ang magagawa ng lipunan sa paghubog ng iyong pagkatao. Meron nitong impluwensya sa paraan ng iyong pag-isip at pagkilos. Okay, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, sa loob ng inyong pamilya, yung mga tao na nakapaligid sa iyo, si nanay, si tatay, si ate, si kuya, malaki ang kanilang kontribusyon o kaya impluwensya. Halimbawa, ganito, no? Diba dati, nung wala pang pandemic, diba, usually, pag nag-birthday yung kaibigan natin, kaklase natin, diba, madalas pinupuntahan natin. Tama, diba? Ngayon, pagpunta nyo doon, syempre, minsan di maiwasan pagkatapos ng party-party, magkakaroon kayo ng social drinking, o inaabot na kayo ng kung anong oras. Pero ang sabi ng nanay, o anak, pupunta ka sa kaibigan mo, pero kailangan 9 o'clock nandito ka na. Hindi po pwedeng lumagpas ka dyan kasi alam mo naman, delikado dito sa lugar natin. Kaibigan mo, 8:30 na, dumidistansya ka na para magpaalam. Ngayon, kahit sabihin ng mga kasamahan mo doon, ano ka ba naman, Angel? Dito ka muna. Kung alas 10 tayo, para sabay-sabay tayo mo, ihahatid ka naman namin. Pero ikaw, iisipin mo, ay hindi po pwede. Kasi pag hindi ako umuwi ng alas 9, baka sa susunod hindi na magtiwala sa akin si mama. Baka hindi niya na ako payagan. So ikaw, bilang isang mabuting anak, na bahagi ng iyong pamilya at ng inyong lipunan, anong gagawin mo? Magpapaalam ka ng maayos. Importante nakarating ka, nasamahan mo sila, at alam naman nila na hanggang alas 9 ka lang. So, 8:40, kailangan mo nang umalis para before 9, nandoon ka sa bahay ninyo. At least, hindi ka nasi. So anong ibig sabihin nun? Yung pagdidesisyon mo ay may kinalaman sa mga taong nakapalibot sa iyo. Yun yung ibig sabihin nun. So lahat ng iyong iniisip, nararamdaman, sinasabi at ginagawa ay naiimpluwensyahan ng pamilya na iyong kinabibilangan, ng lipunan na iyong kinabibilangan. Okay? Yun yung ibig sabihin nun. Parang ano lang yan parang sinasabi yun, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Bakit? Kasi kung sino lagi mo nakakasama nga, nagiging ganun ka. Okay. Ano naman ang sabi ni Dr. Manuel T? Binubuo ng tao ang lipunan at binubuo ng lipunan ang tao. So gusto ko may magbasa ng susunod na paragraph. Opo, sir. Okay, so go ahead, Charlene. First bullet. Sa lipunan, nagkakaroon ng tao ng pagkakataong may pakita ang pagmamalasakit, ang tumulong at matutulungan sa panahon ng pangangailangan. Yun. Alam niyo, gusto ko yung definition niya. Sabi dito, sa lipunan kasi, palitan natin ang salitang pamilya. Sa pamilya, nagkakaroon ang tao ng pagkakataong maipakita ang pagmamalasakit, tumulong at matulungan sa panahon ng pangangailangan. Okay, yun na. Activity tayo ha. Tingnan natin, balikan natin. Magbigay ng halimbawa na nagagawa ninyo sa loob ng bahay ninyo na nagpapakita ng pagmamalasakit sa pamilya. Sino makakapagbigay? Merong 5 points. Yan o. Ako po. Wait lang.
Sino yun? Si? Delaso po. Okay, go ahead, Delasio, Beth. Ano po, paggawa po ng gawaing bahay. Oh, very good. Paggawa ng gawaing bahay. Magbigay ka nga na halimbawa ng gawaing bahay, Beth. Ano po, pagwawalis po tsaka naghuhugas po. Okay. Paglalaba. Oh, dami naman. Kasipag naman ni Beth. Pagwawalis sa bahay. Paghuhugas ng pinggan. Malaking bagay din yun. At higit sa lahat, yung pagtulong sa paglalaba. Kasi nga naman, yung kung lahat ng yan ay gagawin ni nanay, tapos si nanay naghahanap buhay pa, tumutulong sa paghahanap buhay ni tatay. So, syempre, dahil nandiyan na si Beth, mababawasan na ng konting pasanin o burden si nanay. So, yun. So, dun pa lang na nagagawa mo yun, nagpapakita ito ng malasakit. Thank you very much, Beth, for sharing. Sino pa may sagot? Meron kang 5 points, Beth? Sa recipe. Ako, sir. Ako po, sir. Damien. Go ahead, Damien. Pagsisilbi po sa magulang. Pagsisilbi. Katulad halimbawa ng ano, Damien. Pag-aasikaso sa kanila, pag kakain ka. Yun, pag-aasikaso, pagkakain. Sige nga, magbigay ka nga halimbawa. Pagsasaing, Ako sir. po, sir. Yun. Pagluluto. Pagluluto, pagsasaing. Pero wag nyo naman sunugin, ha? Baka naman pritong itlog na nga lang, sunog pa. Okay? Tutong Yun. yung kanin, sir. Ay, wag nyo naman itututong yung kanin kasi baka maging ubi yun. Okay, pero alam nyo, yung pinag-uusapan natin, alam nyo, napakahalaga nito. Yung mga bagay-bagay na alam mo simpleng-simple, dati kinatatamaran, pero ngayon, since nandiyan lang kayo sa bahay, di naman kayo nakakalabas, why not doing it regularly? Para nang sa gayon, aside from nagkakaroon ka na ng exercise, at the same time, nakakatulong ka pa sa pamilya ninyo. At matutuwa pa si nanay. Baka mami siya, o anak, may load ka pa ba dyan? Para po, sir. Load, di ba? Yan. Okay, next. Dahil dito umuusbong ang pagtitiwala sa kapwa, na siyang dahilan ng sama-sama kilos tungo sa isang mithiin. Alam niyo ba na isa sa magandang nangyari ngayong pandemic is nagkaroon kayo ng bonding ng pamilya ninyo. Okay? Dahil nga bihirang lumabas, dati kasi nung wala pang pandemic, lagi tayong nasa labas. Kulang na lang, tumira kayo sa mga kaibigan ninyo. Ngayon, dahil bawal kayo lumabas, at least nagkaroon kayo ng bonding ng pamilya ninyo. Okay? Next. Ano ba ang kabutihang panlahat? Yan, ito na yung subject ng ito na yung title ng ating classroom. Kabutihang panlahat. Okay, sabi rito, ito ay ang kabutihan para sa bawat isang individual na nasa lipunan. Kabutihan ng bawat isa sa inyo. Bakit ba nagtatrabaho si tatay? Para may pangtustos sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. Bakit nagtatrabaho rin si mama? To support din yung pangailangan, lalo na sa pag-aaral ng mga kanyang mga anak. O ngayon, kahit anong hirap, kahit ang napakahirap na sitwasyon, may pandemic, bagkos, tawag dito, pinagsumikapan ng inyong mga magulang na ipagpatuloy kayo sa pag-aaral through virtual. So ngayon, kayo bilang mag-aaral, ano sa tingin nyo magagawa ninyo para naman suklian yung effort ng mga magulang ninyo na gano'n? Sige nga, sino yung sasagot? 5 points. Magsumikap po. Ay, very good si Jerly. Magsumikap na para mag-aral. Sir, ako yun, sir. Sino yun? Si? Trisha Orenya po. Ay, sorry, Trisha. Ay, Trisha, oo nga pala. Tama, magsumikap, Trisha. Oo. At saka mag-aral mabuti. Kung mag-aral ka mabuti, yun ang pinaka-best, no, na response mo. Yung sasabihin mo, kahit nalalaglag ka sa virtual natin, at sinisikap mo makabalik, ibig sabihin, correct, very good, nagtsatsaga ka. Hindi yung mahina internet, ayoko na, nai-stress na ako, ayoko na. Diba? Nagalit dahil lang sa internet. Okay. Yan. Next. Ito ay ang pangkalahatang kondisyong pantay na ibinabahagi para sa pakinabangan ng lahat ng kasapi ng isang lipunan. At tumutukoy sa kabutihang naayon sa moralidad ng tao sa likas na batas moral. Ayan. Okay. Kabutihang panlahat. Okay. Sino magbabasa ulit?
Tatawag ulit ako ng isa. Sir, ako po. Ang tunay na layunin ng lipunan ay ang kabutihan ng komunidad na nararapat na bumalik sa lahat ng individual na kasapi nito. Okay. Okay, yung pangalawa, yung kanina may tumatawag kayo, may gusto magbasa rin. Ikaw na magbasa ng isa, pangalawa. Ako, sir. Hindi kalayaan o pagkakapantay-pantay ang nararapat na manaig, kundi ang panlipunan at sipil na pagkakaibigan na palagi nangangailangan ng Yan. katarungan. Okay, kabutihan panlahat. Ang tunay na layunin ng lipunan ay ang kabutihan ng komunidad na nararapat na bumalik sa lahat ng individual na kasapi nito. Okay? Katulad halimbawa, class, katulad ngayon, di ba? Bakit sa tingin ninyo, pag ikaw ay lumabas, kailangan naka-face mask ka? Carmela, go ahead. Para po di mahawa. Tama. Para hindi ka mahawa sa virus. Okay? Eh bakit pag pumasok ka sa mall, kailangan naka-face shield pa? Para goods. Protection. Extra protection. Correct. Extra protection. Kasi sa mall, may tendency na may masalubong ka. Eh sa mall, malamig. Yung virus kasi, di ba, sumasama sa hangin yon. Baka mamaya bigla kang nakadilat kasi mata mo, kaya pumasok dyan sa init part ng face mo, di ba? So at least, meron kang face shield para maproteksyonan ang iyong sarili mula sa potential na virus. Ayan. So yung pagpapatupad ng ganyan ng ating gobyerno ay isang malaking bagay para sa layunin ng kabutihang panlahat. Okay? At ang inyong pagsunod bilang membro ng lipunan natin ay napakahalaga. Okay? So dito, meron tayong tinatawag na elemento ng kabutihang panlahat. Okay? Una, yung tinatawag na paggalang sa individual na tao o yung human rights. Okay. Basahin nga ang ibig sabihin ng human rights. Ako po. Okay. Metch Pinuelo. Go ahead, Metch. Ang paggalang sa individual na tao, human rights. Upang maging makatarungan ng isang lipunan, kailangang nasisiguro ng namumuno dito na ang karapatan ng bawat individual ay kinikilala, ginagalang, pinoprotektahan at pinahahalagahan. Tama. Very good. Yan. Human rights yan. Dapat napoprotektahan yan. Katulad halimbawa, yan, katulad ng pandemic, di ba? Gayunpaman na may mga pinapatupad ang ating gobyerno sa tinatawag na safety protocols, kailangan natin sumunod. Bakit? Yung pagsunod natin ay para rin sa ating kabutihan. Okay? Next, gusto ko marinig naman si Roland Joseph para sa, ito naman, social justice. Go ahead, Roland. Ang tawag ng katarungan o kapakan ng panlipunan ng pangkat social justice. Mahalagang may mamagitan upang masigurong nakakayanan at nararating ang mga ito ng bawat isa sa lipunan. Kapag nangyari ito, natutugunan ang tawag ng katarungan o kapakan ng panlipunan ng pangkat. Yan. So mahalagang may mamagitan, katulad halimbawa sa atin, sino na mamagitan sa pagpapatupad ng mga dapat nating sundin, yung ating mga kapulisan, yung ating mga sundalo, yung mga kawani ng barangay. Okay? Katulad halimbawa sa lugar namin, may mga pumupuntang mga barangay tanod, okay? Tapos yung security ng ng village, iniikot talaga siya para paalalahanan yung mga nasa labas na mag-face mask. Yun. Kasi minsan ibang tao, porket nasa village sila. Sa bagay, yung village naman namin ay COVID-free. Pero, ngayon pa man, iba pa rin yung pag-iingat. Okay? So, social justice. Next, ito naman. Paborito ng lahat. Kapayapaan. Okay. Basahin naman wait lang, hanap ako ng magbabasa. Okay, go ahead, Bilasio. Ang kapayapaan ay resulta ng pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan at kawalan ng kaguluhan. Mayroong kapayapaan kapag ginagalang ang bawat individual at iniiral ang katarungan.
Yan. Thank you very much, Velasco. Sa tingin ninyo, dito sa lugar natin sa Quezon City, meron ba tayong kapayapaan? Meron po. Meron. Kasi wala naman tayong nakikitang magulo. Minsan, may mga area na nagkakagulo, pero actually, maliit na ano lang yun, hindi pagkakaunawaan. Katulad na napapanood natin sa balita, may mga nagrereklamo dahil hindi magamit yung beep card. Nagrereklamo dahil yung beep card nila ay hindi pa sumasakay, nababawasan na ng load, yung mga ganong factor. Pero in general, meron tayong kapayapaan sa ating lungsod, Quezon. At salamat sa pamumuno ng ating putihing mayor. Yan kayo mag-post kayo ng pasasalamat dahil sa ating mayor, lahat kayo ay may kanya-kanyang tablet ngayon na gagamitin. Yan. Next, ang kapayapaan ay indikasyon ng pagkakaroon ng kabutihang panlahat at ang katatagan at seguridad ng makatarungang kaayusan. Okay? Okay, ano ba yung mga dapat tandaan? Sabi rito, hindi namimili ng edad o antas sa buhay ang pagtiyak na mananaig ang kabutihang panlahat. Ito ay nakabatay sa iyong puso at pagmamalasakit sa iyong kapwa. Katulad kanina, class, napakahalaga nun napakahalaga yung gagawin natin. So, bilang gusto ko magkaroon kayo ng journal. Doon sa journal ninyo, ito, ipapasa nyo sa akin to. Ito yung activities ninyo tuwing araw ng Biyernes. Di ba pag Biyernes, meron tayong asynchronous time, di ba? Opo. Opo, sir. Pero, pag Friday naman, hindi naman ako nagpapatawag ng virtual meeting. Pero magpapagawa ako sa inyo ng activity. Kasi nga, activity-based ang Friday schedule natin. Simple lang naman ang gagawin ninyo. Pipili kayo ng gagawin ninyo sa bahay na makakatulong para sa inyong pamilya. Halimbawa, si Justin, ngayong linggong to, ang gagawin ko ngayon para sa aking journal sa ESP, dahil nakita ko na madumi na ang electric fan namin, lilinisin ko. Pag sinabing linis, tatanggalin mo yung LEC, huhugasan mo talaga ng sabon para matanggal alikabok, papagpagin mo yung dapat pagpagin. So, yun. Okay? Yun, activity, tawag din, journal 1 na kaagad yun. Okay? Yung journal na yan ang magiging project ninyo sa akin. Yan simple-simple Hindi nyo kailangan lumabas sa bahay. Kasi nasa loob ng bahay ang gagawin ninyo para sa kabutihang panlahat. Sa tingin ninyo, pag nalinis yun, sino ba makikinabang? Kami din po. Kami din po. Yun. Hindi lang ikaw. Buong pamilya ninyo ang makikinabang. Yung tipong fresh air, parang feeling mo fresh air ang lumalabas kasi ang linis-linis ng electric fan. Diba? Yun. Halimbawa lang yun. Pwede rin naman yung naisip halimbawa ni John Anthony. Linisin ang CR. Yan. Pero dapat ganito pag gagawin nyo yung activity na yun, meron kang before and after photos. So bago mo linisan yung electric fan, picturean mo muna. Tapos, pag malinis na, after. Yun ang isisend mo. Hindi mo kailangan maglagay ng caption. Isisend mo lang yung dalawang picture na yon. Tapos, automatic meron ka ng journal 1 sa akin. Yan Ayan Gagawin nyo yun tuwing araw ng Biyernes. Okay? Paglilinis ng CR, pwede din. Okay? So, yun. Halimbawa lang yun. O, alam nyo na ang inyong activity, Okay, next. Moving on. Opo. Sabi nga ni John F. Kennedy, dating Pangulo ng Amerika, huwag mong itanong kung ano ang magagawa ng iyong bansa para sa iyo. Itanong mo kung anong magagawa mo para sa iyong bansa. Yung assignment na yan, sasagutan ko yan sa notebook. Tapos, next meeting, bago ako mag-proceed sa new topic natin, tatawagin ko kayo para maging grade nyo yan sa recitation naman. Okay? Screenshot nyo na lang para mabilis. Done na po. Ay, galing talaga. Ang nakalagay, assignment number 1. Ayan, takdang aralin number 1. Okay. Actually, yung sagot nyo dyan ay ipopost nyo dun sa Google Classroom.
Pwede nyo picturean tapos isend nyo doon sa Google Classroom. Ulitin ko ha, Google Classroom ang assignment. Yung journal, isi-send sa GC. Okay? Yung anaga, journal, GC. Assignment, Google Classroom. Okay. Ngayon naman, meron kayong quiz. Ayan, short quiz. Ayan, i-stop ko na yung presentation ko. Yung short quiz naman natin, isi-send ko sa GC ngayon para pwede na kayong magsagot. Google Form naman ito. O, ayusin niyo yung quiz niyo ha. 5 lang ang tanong, pero meron kayong 2 points each. So, total of 10 points. Okay?